Magandang oras sa inyo, mga kaibigan. Isang magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, mga kaibigan, gagayem, mga kasangkayan, saan man kayo naroroon. Welcome po muli dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Ang daming lumabas na mga issue kamakailan, mga kaibigan, panay-panay, sunod-sunod. Walang puknat ang samot-saring mga balita. Nagsimula dyan sa Senado, investigasyon dyan po naman sa flood control funds na ninanakaw lamang ng ilang politiko at mga pinaborang individual o mga kontraktor, mga kaibigan, bilyon-bilyon nawawala. No? Ang tanong, maraming nasasangkot na mga kongresista, mga kaibigan no, na nasa likod ng pagkawala ng mga pundong ito dahil sila po yung may contact doon sa mga contractors, doon sa kanilang mga distrito. Wala pang napapatunayan pero lumulutang na ho yung kanilang mga pangalan, mga kaibigan. Kaya ngayon, hindi nyo ba napapansin na tahimik sila sa pagbanat kay Vice President Sara Duterte? Pagtalakay tungkol dyan sa impeachment trial ng ikalawang Pangulo. Dahil nakakarma sila ngayon. Hindi nyo ba nakikita? Nakakarma ngayon yung mga kongresista. Yung mga nang-aalipusta noon kay Senador Rodante Marcoleta, mga nang-aalipusta noon kay Vice President Sara Duterte, unti-unti nakikita mo, bumabalik sa kanila, nagbubumerang sa kanila yung karma. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yun ang hindi nila naisip babalik sa'yo. Hindi nila namamalayan, bumabalik sa kanila. Dahil itong naungkat na flood control projects na mga ghost projects, mga kaibigan, dinadala yung issue papunta sa kanila, mga kaibigan, no? Papunta sa mga kongresista. Meron na isang pinangalanan. Hindi pinangalanan talaga, pero yung kanyang grupo, naungkat doon po naman sa privilege speech at sa expose ni Senador Panfilo Lacson, yung isang kongresista. Diyan po naman sa Oriental Mindoro, mga kaibigan, yung panaligan ang apelyido. Bilyon-bilyon ang ibinuhos po ng DPWH, ang gobyerno, doon sa kanilang produkto doon. Inamin niya yun sa kanilang organisasyon na parang initiative nila yon para magkaroon po ng development doon sa kanilang lugar. Pero noong nagkaroon na po ng nasilip ang mga mali dahil gumuho yung mga projects doon Ilang taon pa lang gumuho na yung mga projects doon, pilit na niyang itinatanggi. Ayun Kapag ibinubuhos pa lang, ganun ang sasakit nila Kapag ibinubuhos pa lang yung pondo para sa kanila, ako sila ng ako ako ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng project na ganyan. Yung pala yung project ay Ampaw. Nasilip na Ampaw, bandang huli, after a year, after 2 years, itinatanggi na niya. Itinatanggi na nila. Ganun ang sakit ng mga kongresistang kontratista kung tawagin, mga kaibigan. Eto, isa pang issue. Complete failure daw si VP Sara bilang naging DepEd Secretary. Sa nakalipas na 2 taon na siya po ay DepEd Secretary, concurrent position po niya yun as Vice President, mga kaibigan, sinabi nitong Undersecretary ng Malacanang, yung laging puprontad dyan na akala mo kung sino kagalang-galang. Atikdog. Siya yung atakdog ng administrasyon. Imbes na spokesperson, naging atakdog siya, mga kaibigan. At the same time, para siya yung tumatayong legal counsel ni BBM, itong si Claire Castro, mga kaibigan. Parang nasaktan sila doon sa napakasimple na magpahayag ni BP Sara tungkol po naman sa estado ng edukasyon sa bansang Pilipinas. Sumagot itong si Auntie Claire. Sabi niya, complete failure daw. Complete failure daw itong si BP Sara. Ang lipas ng loob niya magsalita ng ganyan, mga kaibigan. Baka hindi siya yung tao na hindi nag-aaral at hindi gumagawa ng kanyang research kung ano yung mga naging accomplishment
nitong si VP Sara dyan sa Department of Education sa maikling panahon na nariyan ho siya, mga kaibigan, bago siya mag-resign. Babanggitin ho natin, mga kaibigan, ang ilan lamang sa mga binago, reforma at accomplishments nitong si VP Sara sa loob lamang ng napakaikling panahon dyan po naman sa Department of Education. Para least matukuhan itong si Manang Claire, Auntie Claire, Ito, isa ito sa mga 2-year DepEd significant reforms that was achieved by VP Sara, mga kaibigan. Una, yun pong 30 straight vacation days without work for teachers, mga kaibigan. Ayun, 30 straight days without work, mga kaibigan, ibinigay na bakasyon sa mga teacher. A new decongested K-10 curriculum reducing 11,000 redundant subjects to yung mga redundant subjects na hindi masyadong kinakailangan, mga kaibigan, nireduce to 3,664 essential ones. Ibig sabihin yung mga essential lamang na subject na kinakailangang magiging sandalan ng isang estudyante sa kanyang pagtupad sa kanyang pangarap, yun lamang ho yung binigyang pansin at halaga sa ilalim ng kanyang pamumuno sa DepEd, mga kaibigan. At inintroduce ni VP Sara yung tinatawag po na makabansa, isang subject na nagtuturo po naman ng tinatawag na conflict resolution, peace education, and nationalism, yung marabdubo na pagmamahal ng mga mag-aaral sa ating bansang Pilipinas. Sa ilalim po ni VP Sara yan, mga kaibigan, nireforma niya. Ang pangatlo, the telesafe hotline for reporting child sexual abuse. Siya rin ang nag-create niyan, mga kaibigan, sa ilalim ni VP Duterte. Pang-apat, yun po namang decluttering of classrooms. Pagsasaayos dun sa mga silid-aralan sa iba't ibang panig po ng bansa, mga kaibigan. Decluttering of classrooms, removing non-essential decoration, often paid for by teachers. Oo nga naman, yung mga teacher na mahilig magpadekorasyon sa kanilang mga paaralan na minsan hindi sila gumagastos, kundi yung mga magulang, karagdagang gastos sa mga magulang, mga kaibigan, pinadeclutter, pinatanggal itong si VP Sara. Panglima, fire and flood insurance coverage for school buildings. Sa ilalim din ni VP Sara yan, mga kaibigan. At isa pa, establishment ng DepEd's first dedicated mental health unit. Nakatuon lamang ito doon sa mental health ng mga estudyante, mga teacher, na itayo yan sa ilalim ni VP Sara, mga kaibigan. Ito pa, overtime pay, health benefits, and personal accident insurance for teachers. Kasi alam naman natin ang trabaho ng mga teacher, mga kaibigan. Okay lang kung nandiyan ka sa syudad, pero marami hong nagtuturo ngayon, mga kaibigan, na nasa countryside, liblib na pook, liblib na lugar. Alam niyo na, maraming rebelde, maraming komunista, maraming terorista sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Doon sila doon sila na dedestino, mga kaibigan. Mga bahain, mga bagyuhing lugar, ayan. Kaya, isinet up nitong sa ilalim po ni VP Sara, mga kaibigan, yung overtime pay, health benefits, and personal accident insurance for teachers. Ayan, isa pa, removal of unnecessary administrative tasks so teachers could focus on teaching. Napakagandaan di ba? Sa ilalim ni VP Sara, pinatanggal niya yung ibang trabaho ng mga teachers na hindi dapat nila trabaho, yung mga administrative task, para makapokus lamang sila dun sa kanilang trabaho na teaching o magturo sa mga mag-aaral. Hindi sila may istorbo. Focus lamang sila sa isang
focus yung kanilang atensyon sa iisang subject o yung kanilang layunin, trabaho na magturo sa ating mga mag-aaral, mga kaibigan. Napakaganda, di ba? Isa pa, Catch Up Fridays. Ito po yung weekly sessions dedicated to reading and writing. Napakaganda, di ba? Reading and writing to address learning gaps caused by the COVID lockdowns. Kita nyo? Nakita niya agad ang problema sa DepEd dahil nagkaroon po ng pandemic, ilang taon din yun mga kaibigan, na hindi nakapasok face-to-face, nakaharap ng mga estudyante yung kanilang mga teachers. So naapektuhan yung kanilang pag-aaral dahil puro virtual na lamang nun eh. May mag-zoom na lang, mag-Teams meeting na lang. Oh, wala nang face-to-face. Iba ang pag-aaral kapag face-to-face mga kaibigan. At nasilip, nakita agad yun ni VP Sara sa loob lamang ng maikling 2 taon na kanyang pag-upo dyan, napakadami ng mga reformang kanyang ginawa mga kaibigan. Ano? Itong si Claire Castro naman, puro ngak-ngak lamang puro banat lamang, makabanat lamang. Akala niya sumisikat siya doon sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam na ang dami-dami ng galit sa kanya. Dahil lang ngayon, hindi siya tumitigil sa kakabanat. Pati ba naman yung panukala ni Senador Robin Padilla na magkaroon ng mandatory drug testing sa lahat ng mga government officials, kinokontra niya. Ba't kinokontra? Ang kontra talaga itong siya kontrapelo itong si Claire Castro. Sabi niya mag-research daw si Robin Padilla dahil ipinagbabawal daw sa konstitusyon yung mandatory drug testing sa mga government officials. Nandun na tayo. Pero pinag-aralan din ng Chief of Staff ni Senador Robin yan. Imposible. Kung abogado ka, Claire Castro, abogado rin sigurado yung Chief of Staff ni Robin Padilla at bago isa lang yan, ihain yan as panukalang batas, pinag-aralan nila yan. Ikaw naman, talagang pangontrapelo ka lang talaga, dinedepensahan mo kahit yung mga mali na gawain ng ilang mga opisyal dyan sa Palasyo ng Malacanang. Spokesperson ka hindi ikaw ang legal counsel. Hindi ikaw ang legal o defense counsel ng Palasyo ng Malacanang. Ayan, dahil sa kabila po ng mga ginawang reforma, ipinatupad na reforma ni VP Sara dyan po naman sa DepEd, parang binabaliwala lamang at binabanatan pa siya. At saka kapag sinabi ni VP Sara sa isang interview dyan sa Netherlands mga kaibigan, na kung talagang sinasabi nitong si Castro na complete failure siya, noon palang isubmit niya yung kanyang resignation, nagkausap sila nitong si Baby M mga kaibigan. Mga bandang alas 10 o alas 10:30 daw ng umaga, bineso-beso siya nitong si BBM at naamoy daw ni BP Sara na, nangangamoy chiko ang Pangulo ng Bansa. Alas 10:30 ng umaga. Nangangamoy chiko itong si BBM. At sabi niya, mukhang amoy whiskey. Ano kayong pulutan ni BBM alas 10:30 ng umaga? Nangangamoy chiko. Nangangamoy whiskey daw itong si BBM nung abisuhan niya ito na magre-resign na siya. Bineso-beso siya at sinabi daw nitong si BBM, anong posisyon ang gusto mo? Ayaw talaga siyang pakawalan. Kung complete failure nga itong si VP Sara na sinasabi nitong si Auntie Claire, bakit ayaw siyang payagan nitong si BBM na mag-submit siya ng kanyang resignation? Inalok pa niya. Siya pa ang pinapipili kung anong posisyon ang gusto niya. Manatili lamang siya sa gabinete ng Marcos administration. Total failure ba yan? Yan ang tanong ko sa iyo, Aling Claire. Dahil sa inyo, hindi nyo namamalayan, pati yung inyong mga kasakikat dyan sa Kongreso, unti-unting bumabalik yung karma sa inyo. Yung mga ginawa nyo nung una, hindi nyo namamalayan, unti-unting bumabalik sa inyo. Yan lamang po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang
Kape at Balita, Radyo Pilipino UK, YouTube channel, kahit isang subscription lamang po. Maligayang maligaya na tayo. Bye for now, folks!